Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo dito sa araw ng Martes? November 3 na po tayo ngayon, no? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na we have this privilege na makapagpatuloy po tayo ng ating programa sa araw-araw, no? So, kumusta po kayo? November 3 na po tayo, no? Ang bilis ng panahon. Tumatanda na nga tayo, no? Patanda na tayo. Good morning sa ating mga viewers ngayon, no? Tingnan ko muna mga viewers natin, ha? So, Pastor Randy Ritisa, Doy, may buntag. Kasama sa mga Magadan family, good morning sa inyo. First honor kika permi Pastor Ritisa ba, no? And also to Grace Duterte, good morning diha sa Bindoy, Negros Oriental. God bless you at to your family. And also to Brother Ricardo Poblador, dyan po sa mga agoy naman, no, sa Bislig. Good morning sa inyo diha. Yes, good morning to you with your pastor, Pastor Kerwin Espero, and si Pastor Rinan. Okay, and Pastor Raul Salingig naman. At Indoyon family, good morning din po, no? At kay Pastor Kapagi, Pastor, belated happy birthday, no? I hope you enjoy your birthday kahapon, no?
At ang mga with your family, maayong aga gid sa inyo dira sa Simirara. Kumusta ang aton nga birthday, Pastor? Pila ka litson ang aton giniyaw? I hope that you enjoy your birthday kahapon, no? So thank you for dropping by. So sabi ko nga November 3 na tayo, no? Kailan na tayo nag-November 1? Ngayon November 3 naman. Good morning to Nining, Ning Jeffelyn Plabiano. Dira naman sa Bacolod City, mayong aga gid sa inyo dira. Kumustang panahon? Wala na nag-uulan? Sana masalamat kay siguro ang Bagyo Rolly nag-stop na. Pero may coming bagyo naman, no? So ingat-ingat po tayo. At ipagdasal natin po yung mga nasalanta naman ng Bagyo Rolly doon po sa part ng Quezon Province, sa part ng Albay, sa Camarines. Marami talaga doon na tawag nito na destroy ang kanilang mga bahay. Makita nyo naman sa TV, no? So shout out Virgilio Alico. Kumpare ko yan doy, no? Si Brother Virgilio Alico dira sa Mangagoy, mayong buntag dira sa imo pre. Siguro basi nang inhas pa to siya pa nga usay dili siya maka-join sa ato Pastor Ritisa. Okay? So kahapon nag-enjoy kami, 7 months na po ang amin na baby si Nice at nag-enjoy kami doon sa bahay nila at ang laki ng litson, no? Salamat naman sa parents, no? Sa kanila ni Jem, si Mats. Thank you for loving our apo and also to our peoples also. At ang mga pinsan, no, na kahapon nag-join din. Okay, so we enjoy ang yaya niya doon, na doon na rin ang yaya niya. Import yun ang yaya ng aming apo. Ang isa naming anak dito, si Casey. Kasi walang kasama kasi may trabaho yung kanyang mami. So, and beside that, happy birthday to Lodeline Monteclaro Gonzales. Wow, 60 na. Marami ng mga discount. Dahil may buntag, may agagidara sa imo. Dalo ko karon ang Balenciana. So mga baka during lunch na ako makakadto dira, no? Sa Panabo City. Lapit laman ang Panabo diri sa amon, mga 20 kilometers. So happy birthday. Nagsatanan nga mga celebrants for today, November 3. Ang Diyos po ay magbigay ng maraming blessing sa inyo at maging tapat at maging faithful na kayo sa pag-serve sa Panginoon, no? Yan lang po ang mabigay nyo sa Panginoon. Hindi naman kailangan ng Panginoon yung litson. He wants you that you'll be faithful in your service and ang mga bagay na makita natin. Okay? So, good morning. And also to my mate, to my classmate, si Emily Pabiona, good morning. And to your boyfriend, good morning naman. And basi mo anha ko. Okay, so to Ma'am Jucelyn Magayon na imbag na bigat niya, baka pupunta ako. Not sure pa. Okay, so ang ating pong meditation ngayon, natin kahapon kinuha natin ang buong kapitulo, buong chapter ng 52. But ngayon natin installment na natin. Inuna na natin ang pag-summarize. So tingnan natin mamaya, no, kung ano ang makikita natin, no. Parehang may sa mata ko, may wala naman ito. Anong meron, no? Okay, tayo natin daw. Merong reflection ng ilaw, So saan kaya ito, no? Hindi ko makita kung saan. Wala naman ito nung kahapon. So try natin, ha? Okay. See. Minsan itong mga gadgets natin, ito din ang dahilan. Okay? Kumusta ka dyan, ML? Kumusta ang bagyo dira sa inyo sa Manila? Okay. So, sino pa ba ang ating babatiin dito? Okay. Tumanang Lona Hilbosa.
dira sa Negros mayang agagid, no? And to Ma'am Delia Pimentel dira sa Bangkal, good morning sa inyo dira, no? And sino pa ba? Okay, so nabitaw basig na ay naminaw sa tawag nito sa ubang planeta. Makulang ko sa laptop to, hindi naman sa laptop to kasi tawag nito, laptop naman palaging ginagamit natin no. So minsan sa ilaw to mga reflection sa ilaw. Pero ito naman ang walang pababago sa mga pwesto ng ilaw. Ewan ko lang, no? Baka lang. Kunin natin yung glass. Hindi naman ako makakita. Tuloy-tuloy na natin. Babayaan mo na yon. Ang importante na marinig nyo ako. Okay? So, ang ating, ngayon, nasa Psalms 52 tayo, verses 1 to 4. At tignan natin ang ating, tawag nito, ang ating, palayo ko daw ng konti daw, be? Okay. Pero pag magduko ko, wala man. Okay? We will try to off this one. Okay? Mayroon pa rin, Tayo na saan ito, Okay. So, yes, to Brother Julius Indoyon, may buntag dira sa inyo sa Lingig. Uban sa imong family, si Jenky and also your kids, and also to Pastor Raul Banilla. Good morning dira sa inyo, So hoping and praying na ang Ginoo gyud magpakamaayo sa ato, So God bless you. Before we go on, mag-pray muna tayo po. Marami tayong mga prayer request ngayon dito, Tinano ko dito yung mga prayer request ko. Sinusulat ko talaga para hindi ko makalimutan every time na mag-pray po ako. Okay? So mag-pray na po tayo this morning. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigyan mo naman kami muli ng isang opportunity na makapag-pray, kausapin ka namin, Panginoon, at yung mga burdens namin, Panginoon, sa aming mga puso ay sasabihin namin sa iyo. Lord, I'm so thankful for this morning, November 3 na po. At salamat na tuloy-tuloy ang aming ginagawa sa araw-araw. At salamat, Panginoon, sa mga nanonood. Salamat din po sa mga nag-share sa itong video na ito. At salamat, Lord, na ang mga biyayang natanggap namin ay sobrang-sobra. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo po sa amin. Salamat sa pagpatawad mo sa aming mga kasalanan na magawa sa araw-araw. At Lord, ang aming pong desire, ang aming pong layunin na we could please you, we could respect you, and most, ang aming pong relationship sa iyo, Panginoon, na maging malapit kami sa iyo. Alam ko po, Panginoon, ang diablo din po ay talagang nagsusumikap na sisirain kami. At ang aming buhay po ay hindi maging maganda sa iyo. But I know, Lord, that ang kalaban po namin na ang diablo, ang si Satanas po ay defeated na po siya. Talong-talo na po siya. When you forgive us from our sins and you died on the cross because of our sins, Satan was already defeated. Lord, we have a victory every day. But Lord, help us. Ang mga bagay na ito ay aming maipagpatuloy sa aming mga buhay. Lord, I've been praying sa aming mga kapatid na mayroong sakit at bisitahin mo sila, Panginoon. Lord, I've been praying for the daughter na nila ni Marites Magadan, si Abby. I pray na okay na siya. Total healing sa kanya, Panginoon. Ang mga pangailangan din po nila. I pray also for Brother Victor C. na nasa Maynila ngayon, Panginoon, na salamat na may mga improvement ang kanyang katawan at nagle-less ang mga sakit po, Panginoon. Salamat sa mga gamot, salamat sa mga doktor na binigay mo rin po sa kanya at sa kanyang ang pag-alaga ng kanyang wife, si Myra Joy.
At salamat din, Panginoon. Ingatan mo rin po sila. Ang kanilang business, Panginoon, na maging lumago pa. At marami silang mga tinutulungan ng mga pastor. At isa na po ako doon. So Lord, thank you so much. Thank you for the blessing. At nagpapasalamat din po ako kay Pastor Elmer Ponce, Panginoon, na who share something for me. Salamat, Lord. Salamat. That sa kanyang gift. At I pray, Lord, for him and his family doon po sa US. I pray also for Sharon Gabion. I pray, Lord, that you should be with her sa kanyang mga ginagawa. At ang kanyang sakit, Panginoon, na gumaling na po siya. I also pray for Brother Tutong Dilcano, ang kanyang sister na may cancer, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo siya, Lord. I pray also for the family of Brother Tutong, kanyang wife, ang kanyang trabaho din po, balik sa barko. I pray, Lord, for them. I pray also for Irene Dalisay, Panginoon. Andamon Dalisay. Ang kanyang operation bukas na, Panginoon, na schedule niya sa kanyang mayuma, Panginoon. I know, Lord, na mayroon kang malasakit at pagmamahal sa iyong mga anak. At Lord, I pray na i-prepare mo siya, Panginoon, ang doktor na mag-opera sa kanya, ang kanyang family at kanilang financial na pangailangan, Panginoon. I also pray, Lord, for the boyfriend ni Emily Pabiuna, Panginoon, na sa stage. Salamat na nakalabas na siya, Panginoon, sa operating room at napapagaling na po siya. So total healing din po sa kanya at family din ni Emily, na they will be sure that they have a good relationship sa iyo, Panginoon, and most na natanggap kanila sa kanilang puso bilang kanilang Diyos, kanilang Savior. Oh Lord, be with them. At I be also praying, Lord, for all the brethren. I pray, Lord, na ingatan mo ang bawat isa. I pray for Pastor Notarte, doon po sa Baguio City. Ingatan mo rin po siya. Pagalingin mo rin siya, Panginoon. Ang family Notarte din, Panginoon, Nelly Grace, ni Ferdinand, doon po sa Bindoy. I've been praying also for them. The Mangagoy brethren, Pastor Espero, Pastor Rinan, at Brother Poblador, at Alico family, and all the brethren there sa Mangagoy Fundamental Baptist Church. Oh Lord, continue to sustain them and your grace be upon them. And also po doon po sa Lingig, ang mga Indoyon family, Brother Julius and Sister Jinky and their daughter na doon po sa Butuan. I pray, Lord, for them. Alagaan mo sila, Panginoon. Ingatan mo rin po sila sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Si Pastor Raul Banilla din, Panginoon, ang kanilang pastor. Oh Lord, be with them. At ang mga kapatid din, no? I pray for Ma'am Juicy Magayon, continue to be with her sa kanyang ginagawa araw-araw. Ang kaniyang family na ang ibang anak niya ay malayo sa kanya. Ingatan mo sila, Lord. At I pray also, Lord, for Nining Plabiano doon po sa Bacolod City. Ingatan mo sila, Panginoon, with her husband. At I pray also for Pastor Kapagi, Panginoon, ang kanilang ministry doon po sa Simirara Island. Kasama ang mga kapatiran din doon, Panginoon. Si Brother si Bibot Coronel, Panginoon, ang kanyang family din po. I pray also for my Maninoy, Engineer Felix Oxinia. Continue to be with him, Panginoon, kasama ang kanyang wife, si Maninay Luz. So I pray, Lord, for them. I pray also, Lord, for mga friend namin na narito sa Facebook, na nanonood. Oh Lord, be with them. Ingatan mo sila, Panginoon. At kung saan man makarating itong aming ginagawa araw-araw, ang broadcast, Lord, ikaw na pong bahala. And may the Holy Spirit will going to convict those who will listen, those who have the heart. So, tungulungan mo po sila. I pray also to Hilbusa family doon sa Negros, Panginoon, si Ate Luna, Manang Luna, Manong Nori. Oh Lord, be with them. At all the brethren din, Panginoon, ang mga commitment namin. I pray also, Lord, for Northside people, continue to be with them, Lord. Continue to sustain them, Lord. I know that your grace be upon them also. So, Lord, your name will be glorified in our midst. My family, si Matt sa kanyang trabaho, ingatan mo rin po siya. Si Jem na maiwan sa kanyang trabaho na nasa bahay lang, ng 2 anak, si Peeble, si Ate Peeble, sa si Nice. Lord, salamat that we enjoy kahapon with our apo. Salamat, Lord. Continue to be with them. Si Casey na doon po ngayon. Si Ading sa kanyang examination ngayon. So Lord, ingatan mo rin po siya at tulungan mo siya, Panginoon. And I pray also, Lord, for the Asuelo family. Si Manong Joshua,
Pastor Josie, Ma'am Jocelyn doon po sa Bangkal, sa kanilang ministry sa mga amang. Oh Lord, be with them in the faculty and staff. Si Manang Delia Pimentel na nandoon din po. Si Lilibet at ang kanilang mga ginagawa sa araw. Oh Lord, tulungan mo po sila. At thank you so much, Lord, for this opportunity na binigay mo po sa amin. So we commit to you today, our government, our frontliners. Ingatan mo sila, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, salamat sa prayer. Okay, good morning kay Pastor Raul Vanilla, no? Good morning dira sa Imudoy. And tuloy-tuloy na po tayo sa ating tawag nito, ang ating meditation sa umagang ito. Also to my kumare, no, sa kay Mrs. Matuti, God bless you na talagang gumaling ka na sa iyong sakit. Okay? So, Psalms 52 verses 1 to 4. Basahin ko ito para sa inyo. So, this is the writings of King David. That nakita natin dito that everything was fine. To Pastor Elmer Ponce, mayong buntag. Mayong agad na sa imo, Pastor. Thank you so much. God bless you. Sabi ng verse 1, why do you boast about your crimes, great warrior? You know what? He's talking to Doeg. No? Si Doeg, isang Edomite. Isa sa mga descendants siya ni Esau. Okay? At nanging hindi maganda ang kanyang treatment sa kay King David. So itong sinabi ni David sa Psalms 52. Why do you boast about your crimes, great warrior? Do you realize God's justice continues forever? All day long, you plot destruction. Your tongue cuts like a sharp razor. Wow. You're an expert at telling lies. You love evil more than good, and lies more than the truth. You love to destroy others with your words, you liar. Wow. Itong medyo mabigat itong mga sinasabi ni King David. Sa kanyang isang tao na hate siya. Ewan ko lang kung anong ginawa ni David sa kay Doeg na bakit talagang sinisiraan siya ni Doeg. No? Di ba? So, as we all know, sabi ko nga kahapon, ang mga Edomites po, mga kalaban po ito ng mga Israelites. They belong to Esau. Okay? At nakita natin dito, mga kapatid, na talaga ang dila, no? Isang maliit lang na bagay. Isang maliit na parte ng katawan natin. Pero ito ay makagawa ng isang damage na malaki. Malaki ang masisira niya. Pero ang liit niya lang, ha? So in these verses, David writes about an experience he had with Doeg. Si Doeg po ay isang wicked na tao, isang masamang tao, at ang kanyang dila ay sabi dito ay talagang hambog, boastful tongue. So David is conscious, no? He's conscious as about two kinds of damaging tongues. Sa chapter 52 po may sinasabi sa verses 1 to 4 regarding sa itong dila ang ito. Maliit lang, pero it could burn lives. It could destroy life, di ba? So the first thing na dapat natin bantayan, no, may mga precaution dito na sinasabi si David. The first is beware of a boastful tongue. You know what? Doeg was a proud man. In his boastful pride, sinabihan niya si Saul about kay David. At ang kanyang sinasabi sa kay Saul laban sa kay David ay hindi maganda. It cost people's life. Actually, si Ahimelech was been killed because of what Doeg, who speak lies to King Saul.
sometimes we like to boast because it inflates our ego. Diba? Minsan talaga hindi natin malalaman na nagpahambog na pala tayo, nagmamayabang na pala tayo. Kasi nga, mayroong connection sa ego natin. But those who boast should boast in the Lord. Diba yun sabi? Sabi ni Apostle Paul, if gusto ka magmayabang, diba? Magmayabang ka sa Panginoon. Diba? But those who boast should boast in the Lord. If we boast in the Lord, we glorify Him. Diba? Kasi nga, ano ba dapat ipagmayabang natin? Una, we are sinners saved by His grace. Anong meron ka doon? Oh. Kung may nagawa ng mga bagay dyan, do you think it belongs to you? To Ma'am Rosalyn Bagay, good morning. Diba? Kaya nga, ang palagi ko sinasabi, no? Ito po yung aking isa sa mga quotation na sinasabi ko. Whatever achievements that I have done, that is because of the Lord. And whatever failures and mistakes done in my life, that is because of me. See? So kung magmayabang tayo sa Panginoon. Wag na nating i-left ang ating mga upuan. Na minsan ang Panginoon hindi na makikita na actually ang Panginoon ang gumawa noon. Pero sometimes that is the natural behavior of a person. Kaya sabi ko nga kanina, di ba? We like to boast because it inflates our ego. Kaya nga, mayroon nga tayo expression, lumulubo na tayo, di ba? Bantayan natin at marami nagsasabi, dapat huwag umangat. That is ang mga idiomatic expression. Sana palaging nasa ground ang ating mga paa. 'Di ba? Huwag umangat, huwag lumubo ang ating mga ulo. Mga idiomatic expression po 'yon. Na mayroong isang pinapahiwatig doon. Whatever achievements in life, huwag lumaki ang ulo. Huwag umangat ang ating mga paa, palaging nasa ground. So, we should be careful on the boastful tongue. Kasi po, it could destroy lives. At ang pangalawa naman po dito, beware of a sharp tongue. Sabi ni David sa kay Doeg, your tongue devises destruction. Grabe, no? Verse 2, like a sharp razor working deceitfully. Wow. Ang liit lang ng mamang ito. Pero sabi dyan, katulad ng isang sharp razor, anong nito? Yung ginagamit ng barbero, mag-shave. Grabe yun. Talagang inaalagaan ng mga barbero yan para sa pag-shave ng hair mo, talagang hindi masakit kasi pag hindi siya matalim, hindi siya maganda, di ba? So, yan ang sabi niya ni King David, ni David dito sa kay Doeg, your tongue devises destruction. He had a lying and sharp tongue, ito si Doeg. Ano ba sabi sa verses 3 and 4? You love evil more than good. Para bang natutuwa siya? Parang natutuwa pa si Doeg na mayroong masisirang buhay sa gawa niya, sa ginagawa niyang paggamit ng kanyang dila. Wow, nakakalungkot po 'yun. 'Di ba? Nakakalungkot. Na si Doeg dito, mas gusto niya pa, mas mahal niya pa ang gumawa ng masama compare sa mabuting gawa. At ang sabi dito, lying rather than speaking righteousness. Diba? Kaya tayong mga anak ng Diyos, we are different from this world. Because we give sweet words.
the sweet voice of salvation. Ang sabi pa ng isang programa. Why not use this tongue to worship and to glorify the Lord instead of destroying lives? Para bang natutuwa yung ima? Katalang mayroon taong gano'n, no, di ba? Parang natutuwa sila pag ang isang tao na sinisiraan nila by lying, by fake, by false, okay, story, parang nag-i-enjoy sila. Diba? Have you ever been cut by someone's sharp tongue? Siguro lahat naman tayo nag-experience yan. Or worse, have you ever cut someone with your words? Vice versa. Mayroon na bang sumira sa atin pamagitan ng dila? Or tayo naman kaya may nasira din tayong buhay because of our tongue? So what really hurts is when we cut someone with lies. Yan ang pinakaano doon, no? Yes, good morning to Irene. Good morning po sa iyo and to your family there sa New Katipunan, no? Santo Tomas, Davao del Norte. So it is the worst. It is very hurting na mayroong isang buhay na nasisira because sa isang lies, isang pagsinungaling. You know what? Lying is a terrible sin. Because Satan is a liar and a murderer. Yan ang gawa ng diablo, di ba? They will boast about the Lord, not about ourselves, na sinasabi dyan. So our tongue should be used to speak righteousness. To speak righteousness. Let us use this tongue to magnify the Lord. So, we will use our tongue to say righteousness and not to spread lies. Kaya nga sabi nila, ang gossip daw, it will end when it reaches to the right person. Di ba? Ang tumam Jinky Indo yun, may buntag dala sa imo ma'am sa lingig. Okay? They will boast about the Lord, not about yourselves. Let's yield our hearts to God so that our tongues might be used for blessing. Di ba? Kaya nga minsan nakakalungkot, di ba? Tayo minsan mga manggagawa ng Panginoon, hagisan ng hindi magagandang mga salita at minsan pinopost pa natin yan sa ating mga Facebook. Meron kong isang pastor yun. Nakakalungkot. Nagpost doon na sa mga kalaban niya. Talagang tinitira niya, sabi niya, idahan-dahan daw na, aywan ko lang anong ibig sabihin, no? Idahan-dahan daw na ligpitin yung mga taong yun para maging kukunti na lang sila. Parang, wow! You are defeated. Sabi pa noon. Sabi ko nga palagi, di ba? We could not control others. Hindi natin sila makontrol kung anong sasabihin nila sa atin o sa kanilang kapwa. But we could control ourselves. Diba? We could control ourselves. Kaya sabi nila daw, the best weapon and the best defense sa mga sinungaling na mga usapan is to keep quiet. Pero ang mundo naman iba. No? Kasi daw, pag hindi ka umimik, ibig sabihin noon, accepted na kasalanan mo. At kung magsalita ka naman, tingnan mo. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? The battle is I'll be the one to fight your battle, should I say. The battle is for the Lord. Pero minsan, hindi ang Lord ang lumalaban, tayo, no? Bunganga sa bunganga. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot. So, why not to stop? Even though, sabi ko kahapon, if others hate you, pabayaan mo sila. Ang importante, hindi sila bumibili ng bigas mo. So, in verse 1, David magnifies the goodness of God.
in verse 1. Ano sabi ng verse 1? The goodness of God endures continually. So when we boast, yes, good morning to Pastor Rene Antonia and to your wife at sa mga Kristohanon, God bless you, Pastor. So, when we boast of the goodness of God, our tongues are medicine that heals, not a sharp razor that cut. So kung gagamitin pala natin ang ating mga dila sa tamang pamaraan, in the righteous way, magagamit ito to bless others too. Di ba? Instead of using this to spread lies and to cut others' life. So our tongue are used to speak righteousness. Okay? So makikita po natin yan. We need to keep our tongues under control. Kasi hindi naman pwede na yung dila mo, ako magkocontrol noon, di ba? O yung tatay mo, yung nanay mo ang magkontrol. O yung si pastor mo ang magkontrol sa mga dila natin. No, it could not be. It should be you. It should be me. Tayo ang magkontrol sa ating mga dila. They are capable of causing great damage. And we should be aware of having that boastful or sharp tongue. We should be careful that our tongue does not spread lies. And when others slander you, don't reciprocate with your own tongue. Huwag mo nang banatan din. Gamitin mo rin ang dila mo. Actually, siya lang sana nakasala, pero pag binultahan mo siya by using also your tongue, nagkakasala ka rin doon. Diba? So control, we should control it. Instead, we should use our tongue to glorify God and to speak of His goodness. Hallelujah. Why not use this tongue to sing praises unto the Lord? Why not use this tongue to what? To witness and to bring the good news to others. Diba? But sometimes, we're using this tongue to destroy others too. So sana po makikita natin dito ang kaibahan nating mga anak ng Diyos, no? At when I believe na ang bawat isa sa atin po ay maging aware po tayo niyan, no? At pasalamatan natin ang salita ng Diyos. You know what? Sabi ko nga, itong lesson natin, itong meditation natin sa araw-araw, para ito sa lahat, no? Hindi lang po ito para sa inyo, para dito po sa akin. Diba? At least si David po, naka-experience siya nito, na may mga tao. Pero anong sabi ni David dito? No? Let's speak goodness. We should boast in the Lord. Huwag na natin ipagmayabang ang sarili natin. Huwag na natin buhatin ang ating mga sarili. Kasi po, kung nakagawa man tayo ng kabutihan, at kung may mga bagay na tayo nagawa sa buhay natin, alalahanin mo, it is not you, it is God who do that. Ikaw lang ang ginamit na tools. Okay? So, sana po sa umagang ito, mayroon po tayong mga lesson naman na learn sa umagang ito. At sana po, gawin natin itong mabuti. Kaya sa DXFE, mayroon isang programa doon ng ano ba tawag noon? Meron silang isang program noon dati. Pastor Alex Balgos, good morning, bye. Okay? Yes, Brother Julius, thank you so much. No, thank you so much. Yes, thank you for that prayer also. Gumawa ng mabuti. Yun ang sabi noon, no? Ano bang nagawang mabuti? Okay. So, sa Panginoon, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kung nakagawa ka man ng kabutihan, that is because of God. Not because of you. Not because of me. Oh, sikat na ako ngayon kasi may nagawa akong kabutihan. No. So sabi nga ni Apostle Paul, if you want to boast, boast in the Lord. Kung gusto kang magmayabang ka sa Panginoon. Diba? Kausapin mo ang Panginoon. Kasi minsan kasi ang intensyon natin sa pagsasalita, akala natin okay. Pero sa ibang pagdingig talagang ano na. Kaya sabi nga natin, di ba?
Ang Bible naman maraming sinasabi doon, di ba? Pag magbigay ang kaliwa, wag mo ipaalam sa kanan. Kung ang kanan naman magbigay, wag mo ipaalam sa kaliwa, di ba? Ang ibig sabihin noon, it is not us. If somebody will talk or magpasalamat and then mentioning names, sa kanya po 'yon. Hindi natin control 'yon. But we should remain humble. We should remain in the silent. Because God is the one to be lifted up. Okay? So, salamat po muli sa ating sa umagang ito. At ang bawat isa po ay ang blessing ay nasa atin. Because it was the promise ng Panginoon. Okay? So, kita-kita naman tayo bukas muli. Isay mo na oras. At you could share this one para din makita at marinig din ng iba nating mga kapatiran. Okay, so let's sing our last hymn. When answers not enough, there is Jesus. I like this song. Face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough,